Siguro ang most na nanonood ng video na to ay kakatapos lang sa subject na statics. Tapos mapapansin nyo ang unang topic pa lang sa strength of materials, stress na agad. Pero huwag kayong ma-mislead dyan kasi madali lang talaga yung topic ng stresses sa strength of materials. So papakita ko sa inyo kung bakit. Isa lang kasi ang formula na bago na alalahanin nyo dito, and that is yung stress is equal to P over A. Ngayon, yung stress na yan, pwedeng normal stress, which is sigma, o kaya shear stress na represented by tau. Yun, ito yung stress represented by S. Yung P ay yung internal force ng member. At yung A naman is yung cross-sectional area niya. So, sa problem na to, meron ka daw isang link. Tapos, sa isang link na yun, meron kang mga pins. Tapos, ang tinatanong daw ay yung diameter ng pins, given ka ng dimension ng link. Tapos, given ka din na yung average normal stress na na-experience daw ng link ay negative 140 megapascals. Negative 140, ang sign convention ng stresses ay positive kapag in tension, negative kapag in compression. Pero dito, hindi naman ganun ka-significant yung positive-negative dyan. So, tingnan natin. Determine daw muna yung diameter ng pins. Bago natin ma-solve yung diameter ng pins, solve muna natin kung ano ba ang stress na na-experience ng link na ito. So, ito ulit ang equation na gagamitin natin. Stress is equal to P over A. Meron tayong given na stress, 140 megapascals. So, input na natin yun doon. 140 megapascals is equal to yung P niya, yung hinahanap natin, internal force, over yung cross-sectional area. So, para ma-imagine nyo, ano ba ang cross-sectional area na tinatawag dito? Kunyari, hahatiin nyo to. Hatiin nyo tong, i-cut nyo ang section na to sa yung member na. Ang makikita nyo ay paganyan, di ba? Tapos, siguro, nandito yung dulo niya, at ito yung pin. Sabi daw, ang normal stress na na-experience niya ay negative 140. That means, ang mangyayari ay meron kang stress na na-experience dito in compression. So, ganyan. Ito yung internal force mo. Ito ang cross-sectional area. Ngayon, yun lang yun. Ang cross-sectional area given na naman, given ka ng B na 50 times 6. Ngayon pala, kung may nalilito dito sa mga units, ano bang gagamitin? Pascals ba? Megapascals ba? Newtons ba? Kilonewtons ba? Meters ba o millimeters? Ang pinakamadaling gamitin dito sa strength of materials ay newtons, millimeters, at megapascals. So, ganyan. Keep nyo na lang lahat ng units ng calculations nyo ay in newtons, in millimeters, at in megapascals. So, ito ay 140 megapascals, 50 millimeters, 6 millimeters. Expect natin na ang unit natin sa P ay in newtons. So, solve na natin sa cycle. 140 is equal to x over 50 times 6. Solve. Makukuha nyo ay 42,000 newtons o kaya 42 kilonewtons. Ngayon, after nyan, nalaman na natin yung internal force ng link na to. Tatransfer naman tayo sa link. Or tatransfer naman tayo sa pin. So, dahil nga isang member lang naman to, ma-expect nyo na yung force na to, itatransfer niya rin sa pin. Same lang yung mararamdaman ng pin sa link. So, gagawin natin, 42,000 din ang ma-experience ng bawat pin. So, ganun ulit. Ang pinagbago lang ay tau na siya kasi shear stress is equal to P over A na rin. Pero pagka shear stress, ang convention ay V over A. Yung V, parang ano lang yan, force din siya pero in shear na. Ito yung ginagamit na symbol kapag shear stress na ang involved. So, ano ulit ang nakuha nating force? 42,000 over yung area niya na hindi natin alam yung diameter, yun nga yung kinahanap natin eh. So, ang mangyayari dyan ay x squared pi over 4, which represents yung area ng circular na pin. Ngayon, equal siya sa yung shear stress na given na tayo na 80.
So, ganun lang din. Shift solve lang din tayo. 42,000 over x squared pi over 4 is equal to 80. Shift solve, makukuha nyo ay 25.85 millimeters. O kaya, gawin na rin nating 26 millimeters. So next, after nyong ma-solve, ano ba ang next question? Determine daw yung bearing stress in each. Determine daw the bearing stress in the link. So pag bearing stress, ang gagamitin pa rin natin ay P over A. Ito pa rin kasi yun. Ito lang talaga ang universal na formula for stress. Ang kailangan nyo lang malaman, ano ba ang P, ano ba ang A. So dito, nagawin natin, pag bearing stress, alalahanin nyo na ito ang itsura niya. Sa bearing stress ay tinitingnan kung ano ba ang point of contact ng pin tsaka ng link. So dito yon. Dito tayo sa section na to mag-a-analyze. So i-cut natin yung section na to. Ang makikita natin ay parang ganito. Na-imagine nyo ba na parang ganito siya? Yan. Kung ito-drawing yan ng paganyan, yun ang parang magiging itsura ng cut section ng link na to. Ngayon, ang area na kinoconsider sa bearing stress ay ito talaga dapat. Kasi ito yung contact area ng pin tsaka ng link. Pero, for simplification purposes, in-estimate na lang na ganito na lang ang area na i-consider natin. So, alalahanin nyo, bearing stress sa dalawang members, sa pin at saka sa link. Ito ang area na gagamitin. Given tayo ng dimension na to, ang dimension na to ay yung diameter lang na nakuha natin, which is 26. Tapos, ito naman ay yung thickness niya, which is 5 or 6. 6 millimeters yung thickness ng link na to. So, 26 times 6. Ganun pa rin, ang gagamitin nating formula ay stress is equal to force over area. So, ang bearing stress ay equal sa force mo, which is same pa rin, 42,000 over 6 times 26. Makukuha nyo dyan, pag sinaycle nyo, dapat ay 42,000 over 6 times 26. 269 megapascals. Sa next question natin about stress, meron tayong isang plank. Tapos yung plank na yun, dalawang plank siya na nakadikit sa isa't isa. So parang marami siyang teeth, tapos nakaglue sila sa isa't isa dahil sa shape nila. Ngayon, given ka thickness daw ng plank, 22 mm, nakaglue sila. Tapos allowable shear stress in the glue ay 820 kilopascals. Yung internal force mo ay 7.6 kilonewtons. Find daw yung allowable D. O kaya yung distance ng teeth nila. Yung distance ng teeth. Ng connection nila. Ngayon, maisip nyo, ang complicated naman ng figure. Stress nga yung topic. Pero, madali lang talaga to kasi isang formula lang talaga ang gagamitin nyo. Or isang step lang yung problem na to. Ngayon, sabi ko nga sa inyo kanina, ang formula na yun ay T, o kaya stress is equal to V over A. Stress ay equal sa force over area lang talaga ang gagamitin nyo. At isang step lang to. So, meron kayong V na given 7.6 kilonewtons. Tapos, yung area nyo. Paano ma-express yung area na yan? Yung area ay yung total shear area ng connection nila. So, dito sa connection na to, ano ba ang sheared? Ano bang nakaka-experience ng shear? Ito, papansin nyo, ito, makaka-experience to ng shear. Ito din, ito, at ito. Ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, yung area mo ay 7 na rectangles.
na ang thickness nila ay 22 millimeters. So, isipin nyo, saan nanggaling yung 22 millimeters? Ito yun. Kung kunyari, ito yung depth ng block na connected. So, ito yung 22 millimeters. So, kung ma-imagine nyo, ang talagang shear area natin ay ito. Yan. Itong rectangle na to. Pero, 7 times ng rectangle na yan. Kasi may rectangle ka pa dito, may rectangle ka pa dito. Yun. 7 times yan. Ngayon, ano siya in equation form? 7 dahil meron kang 7 na connections. Tapos, times 22 times D. 22 times D kasi ito yung D. Ito naman yung 22. Okay? So, ganun. Given ka rin. May given ka rin pala na allowable shear stress in glue ay 820 kilopascals. Okay. So, dapat maging careful lang dito kasi ang sinabi natin na ang gagamitin nating units para sa computation ay in newtons, in millimeters, at in megapascals. So, ganun lang. So, ito, yung buong equation na to magiging 0.82 megapascals is equal to 7,600 newtons over 7 times 22D. So, ganun lang. Input lang sa cycle. Check natin kung ano makuha natin. 0.82 is equal to 0.82 is equal to 7,600 over 7 times 22x. Makukuha nyo ay 60.2 millimeters. So, ayun lang. 60.2 millimeters. Ngayon, pwede rin kasing ganito ang ibigay sa inyo. Meron ka ng system ng mga links at mga pins. Tapos, given ka daw ng thickness ng link na to. Tapos, given ka rin ng diameter ng pin C. Ang pinapahanap dito ay find daw yung average shear stress sa bolt C. Tapos, hanapin din daw yung bearing stress in BD. Ngayon, sabi ko nga rin, sa problem na to, isa lang din ang gagamitin yung formula, which is T, or yung shear stress, is equal to V over A. O kaya, force over area pa rin. Ngayon, para natin mahanap ang force, kasi parang hindi pa given tayo ng, hindi 400 yung force na gagamitin. Kasi, ang sinasabi, find the average shear stress in bolt C. Ito yung C, ito naman yung applied force mo. So, not necessarily 400 din yung ma-experience ng C. So, paano natin gagawin yan? Gagamitin nyo yung napag-aralan nyo sa statics. So, itong problem na to actually ay parang 80% statics, tapos 20% lang yung bagong lesson nyo na stress. So, mag-statics muna tayo. Kunin natin yung internal force sa pin C. Paano yung gagawin? So, kung maalala nyo, ang gagawin lang natin ay ikakat nyo ang member na to. Parang frame analysis lang to. So, cut yung member BD. Meron kang parang ganyan. Okay. Ang mga forces involved dito ay ang 400 pounds na directed 75 degrees with respect to the horizontal. So, ganyan. Meron kang 400 pounds dyan. Next, meron kang force na to, which is unknown. Tapos, yung angle niya, given ka ba ng angle? Di ka given ng angle, pero given ka ng mga dimensions. Ang dimensions na given ay 8 vertical at 1.8 horizontal. Ngayon, kung kukunin niyo yung hypotenuse niyan, ang makukuha nyo ay 8.2 dapat. So, ganun, given din na ang orientation ng member na to with respect to the horizontal ay 20. Susunod, meron ka ring pin dito sa medyo gitna. Hindi naman gitna kasi 4 at 7 yung dimensions niya. Pero sa pin C, meron kang horizontal at vertical. Horizontal at vertical forces.
So, pangalanan natin yung mga forces natin. To, sabihin natin, ito ang force B. Ito naman ang force CX. Ito naman ang force CY. Ngayon, ang sisolve muna natin dapat, para kasi mahanap natin yung shear stress in bolt C, kailangan natin ng both CX at CY. Kasi yun yung nararamdaman talaga ng pin C. So, paano isosolve to? Kung maalala nyo, kasi isa tong 2D problem sa 2D na rigid body. Tapos, hahanapan nyo siya ng forces. Ang maximum number of unknowns ay 3. Kasi meron kang summation of forces along X, summation of forces along Y, at summation of forces or summation of moments along a point. Summation of forces along a point. So, yun. Try natin mag-perform ng equilibrium analysis. So, summation lang tayo. Summation of forces along X. Meron kang, dahil dito, negative B times 1.8 over 8.2. Okay? Tapos, plus CX, dahil dito, plus 0, wala ka namang CY, is equal to negative 400 cosine 75. Once again, negative 400 siya kasi originally dapat nasa left-hand side siya kung saan positive 400 siya kasi along the positive x-axis siya. Pero kung tinranspose mo na sa right-hand side, negative na ang magiging sign niya. Next, summation of forces along y naman. Meron kang, dahil dito, negative b times 8 over 8.2 plus 0 plus cy is equal to 400 sine 75. Summation of moment along point B naman. Sa point B tayo mag-sum ng moment. Meron kang 0 minus Cx. Dito muna tayo. Minus Cx. Ano ang kanyang moment? Force times distance lang, di ba yung moment? So, compute natin yung distance niya. Ang distance niya, ang perpendicular distance niya from point B ay ito. Which is just 4 sine 20. So, Cx times 4 sine 20. Next, meron kang plus Cy times yung distance niya. Ito yung ang Cy. Ito naman ang perpendicular distance ng Cy. So, by geometry or by trigonometry, yun ay 4 cosine 20. Ngayon naman, ang right-hand side naman natin ay dahil sa force na to, which is 400, ano ang distance niya? 11. 4 plus 7 ay 11. 400 times 11. Pero, hindi naman siya exactly right angle. So, kailangan natin isolve ang angle na to sa yung angle na ginagawa ng link na to sa link na to. So, paano i-solve yun? Triangles lang. So, o kaya geometry lang siya. So, kunyari, ito ulit ang link. Ito ang angle 20. Ito naman ang force nyo na given angle 75. Ngayon, vertical angle theorem, ang angle din na to by geometry ay 20 din. Ngayon, alam nyo na ang buong angle na to ay 180, which means yung angle na to ay 180 minus 20 minus 75, which is 85. So, ang i-input natin dito ay force times distance times sin theta. Ito ang force, ito ang distance. Sin theta ay sin 85. Ayun, so kompleto na tayo sa 3 equations, 3 unknowns natin. Input na natin siya lahat sa cycle. So, press A, press 1, 3 unknowns. So, una, meron kang negative 1.8 over 8.2. Next, meron kang 1, 0, negative 400 cosine 75. Dito naman, negative 8 over 8.2, 0, 1, 400
sine 75. Next, 0, negative 4 sine 20, 4 cosine 20, 400 times 11 times sine 85. So, ganun, makukuha nyong B ay 828, pero ang hinahanap lang naman natin ay yung CX at CY. So, ang CX ay 78.336. CY naman, 1194.653. So, ganun. CX at CY, ang nararamdaman ng bolt or yung ng pin ay yung combination nilang dalawa. So, paano natin i-combine ang CX at CY? Pythagorean theorem ulit. So, 78.336 squared plus 1194.653 squared. Nakuha niyong sagot ay 1197.22. Di ba ang sabi ko sa inyo na ang gagamitin talaga nating formula ay yung stress is equal to force over area. Meron na tayong force na 1197. Yung area naman, given tayo ng area ng pin C na 3/8 inches, ang hinahanap natin ay yung T average. So, ganun lang. Yun lang din ang kukompute natin. So, tau is equal to yung force mo, which is 1197.22 over 3/8 squared pi over 4. So, answer over 3/8 squared pi over 4, makukuha niyang sagot ay 10.84 KSI. Tau is equal to 10.84 KSI. So, next ay hinahanap na rin yung bearing stress in BD. Kung maalala nyo, ang bearing stress, i-drawing nga ulit natin to. Bearing stress niyan ay, kunyari, ito ang pin. Kunyari, ito ang pin. Tapos sabi, may force siya na siguro ganito yung direction. Pag ganyan. Ito naman ang member mo. Ibig sabihin, kung ikakat nyo to, meron kang ang area na gagamitin natin ay yung diameter ng pin times yung thickness ng link. So, ito yung area na yun. Ang diameter ng pin ay given na 3/8 inches at ang thickness naman ng link ay 5/8 inches. So, ganun lang din. Ang gagamitin natin na force ay 1197.22 over 3/8 dahil rectangular siya times 5/8. So, 3/8 times 5/8 kasi ang dimension ng bearing area. So, ito na ang sagot. 5108 o kaya 5.11 KSI. So, ganun. Kung papansin nyo nga, ang problem na to ay 80% na alam nyo na. Kasi nga, internal forces lang siya. Tapos, i-applyan nyo lang ng force is equal to, or stress is equal to force over area.